Hey guys! Sobrang special nga ng araw na ito today because today is the day that the Lord has made. Charis! Today is the day where two hearts is destined to be bind as one. Wow! Sana all! Sana all pinapakasalan. Di ano na, galaw-galaw. Kailan ka ba magpropose? Alas 2 ng hapon yung kasal pero umaga pa lang pumunta na kami ni Zane dito sa venue kung saan gaganapin yung ceremony at kung saan din gaganapin yung kanilang reception. Pinsan kasi ng asawa ko yung babaeng ikakasal at kinuha nilang Bible bearer si Zane. Dalawa nga pala yung mangyayaring ceremony mamayang hapon kasi si groom ay Muslim at si bride naman ay Catholic. Alas 8 yung napag-usapang rehearsal pero late na dumating yung lahat at syempre kasama kami ni Zane sa late. Yung magpaparehearse tuloy ay umalis muna kaya for the hintay na naman ang mga person. Nung nakita nga ni Zane itong mga nagpupunas ng plato, akala niya ay may pagkain na kaya ang sabi niya sa akin kakain na raw siya. Pagkain lang talaga ang inaabangan ni Zane palagi. Sa gymnasium nga pala ng elementary school itong venue ng kasal kasi nga walang mga function hall or hotels dito sa Balabac na pwedeng rentahan para pagdausan ng mga ganitong occasion. Syempre, Sabado ng araw na ito at walang pasok. Matagal-tagal din kaming naghintay sa magpaparehearse dyan kaya itong si Louie ay inaantok na nga. Yung magpaparehearse pala kasi ay bumalik ng simbahan kasi nga may binyag din ng araw na yan. Akala ko matagal lang siya kasi pinaghihintay niya kami kasi mas nauna namin siyang pinaghintay kanina. Ito nga palang tatlong ito yung nag-ayos at nag-decorate dito sa buong venue. Si Sir Ending, si Billy at si Dudong. At sila rin talaga yung mga tinatawag palagi kapag may mga ganitong occasion, mapabinyag, kasal o ano man yan. At etong si Zane, saglit lang akong nawala sa tabi niya at ayan, at nakahabol na kaagad. Meet Billy nga pala, ang babaeng pinagpala sa lahat ng baba. Charis. Baka masabunutan tayo ng wala sa oras. Pero alam nyo ba, sobrang talented ng friend ko na yan. Magaling mag-decorate, magaling mag-makeup at magaling sumayaw. Syempre, kailangan bumawi tayo. Ninang din nga pala ni Zane itong si Billy at siya yung pinakapaboritong ninang ni Zane sa lahat ng mga ninong at ninang. Siya rin yung pinaka-close ni Zane. Maya-maya lang ay sa wakas at dumating na rin yung magpaparehearse. Mag-11 na rin kasi nung mga time na yan at syempre kasalanan din naman namin kung bakit na late yung rehearsal. At yan nga, ino-orient na si bride and groom ng mga gagawin nila para mamaya. Ay, sana all na lang talaga. Ano na, hanggang kailan ako maghihintay? 10 years? 20 years? Charis. Nagsimula na nga yung rehearsal at ito nga ang nagagandahang mga abay nakuha pang mag-TikTok kahit nasa inita na sila. Single nga pala yung mga yan kaya bahala na kayong pumili. Send nyo na lang yung Gcash sa akin pag nakapili na kayo. Charis. Binenta pala. Pagkatapos ng rehearsal at makauwi na kami sa bahay ay tinapos ko ng tahiin itong susuotin ko mamaya. Ilang araw ko na rin tinatahi ito pero hindi ko matapos-tapos kasi nga sunod-sunod yung seminar namin sa barangay. And fast forward, pumunta na kami ng venue kasi mag-aalas 2 na rin yan ng hapon. Ito nga palang kasama ko ay kapatid at anak ng asawa ng kapatid ko. Ano daw? Asawa at anak ng kapatid ng asawa ko. Ayun. Naitama rin sa wakas. Piste. Akala ko late na kami kasi ilang minuto na lang mag-aalas 2 na nung umalis kami sa bahay. Pero nung dumating kami dito sa venue, kami-kami pa lang din pala yung nandito. At dahil na sobrang init, pumunta kami sa room kung saan inaayusan yung mga bridesmaid pati na yung bride. Makalanghap man lang ng aircon kahit saglit. Pakimayin nyo na nga po pala itong si Allen. Single po yan. Nagkalat na nga dito sa loob yung mga nagagwapuhan at nagagandahang pinsan ng asawa ko. At syempre, hindi rin papatalo ang mga tito at tita. At mas hindi papatalo ang mother ng bride. O diba? At eto nga si Twinkle ay munti ko nang hindi makilala. Eto naman yung kapatid niyang si Queenie. O diba? Grabe yan. At habang nagbibihis nga si bride, dito naman ay ginagawa na kay groom yung ritual ng kasal ng Muslim. At eto na nga ang ating napakagandang bride. Maya-maya lang ay sinundo na nga ni groom si bride at kinikilig na yung mga tao dito kasi nga kinis ni groom si bride sa forehead. Ako talaga, ginigigil ng dalawang to. Nakakailang sana all na. Wedding singer din nga pala ang inyong lingkod sa araw na to.
pagkatapos ko ang kumanta dyan, muntik na ako ulit mapakanta ng ikaw ang aking char. Abot kamay ang pangarap. Abot kamay ko na kasi dyan yung mga pagkain at gusto ko nang kumain kasi natatakam na ako sa mga pagkain. Alam niyo bang na-stress ako dito kay Zane kasi ayaw niyang dalhin yung Bible at ayaw niyang maglakad sa aisle. Siya pa naman yung pinakaunang maglalakad pagkatapos nung groom. At pagkatapos niyang umiyak habang naglalakad sa aisle, ayun nga, anong kumanta ako, sumasabay na rin siya sa aking kumanta. At pagkatapos kong kumanta, nakita niya yung mga pagkain, ayun, humingi agad ng pagkain. At takbo na siya ng takbo, laro ng laro, mula umpisa ng kasal hanggang sa matapos yung reception. Hindi tuloy ako makapag-video ng malapitan doon sa kinakasal at hindi ako makapwesto kung saan-saan kasi nga, kailangan yung mata ko is nakatutok din sa kanya. At ito na nga, permahan na ng kontrata, nagpapatunay na ang buhay nila ngayon ay iisa na, ay sana all. At alam niyo ba, nakalimutan ni Father sabihin yung you may now kiss the bride. Yun pa naman yung inaabangan ko. Pero inisip ko na lang na baka pagtapos pa nilang mag-picture taking, saka na yung kiss the bride kasi nag-picture taking pa sila nila Father. Pero nung makita ko na kinongras na ni Father itong si bride at si groom, tapos umalis na si Father, ayun, wala na talagang pag-asa. Father, wala ba talagang kiss the bride? Mabuti na lang at may nangulit sa mga ninong na mag-kiss si bride at groom. At ayan na, the most awaited moment. Hiyang-hiya nga si groom dito at ayaw yatang mag-kiss sa public. Ay grabe naman ka-conservative niyan. Habang si bride ay excited na sa kanilang first kiss as husband and wife. Wow, husband and wife na. At naganap na nga ang pinaka-aasam na masaksihan ng lahat. Ay, another sana all na naman tayo for today's video. After nga ng first dance ni bride and groom as husband and wife, bigla na lang silang dinumog. Kung magpapadumog nga ako, ganito rin yung dumog na gusto kong maranasan. Ay aba naman, napakaraming pera na sinasabi. Bago nga kami kumain, ay pina-ice cream muna namin itong mga bulilit na ito dahil may pa-free ice cream nga sila dito sa reception. Tapos ayun, kumain na rin kami dahil nagkakagulo na yung mga dinosaur sa aking tiyan. Na-amaze talaga ako dito sa mga pag-gold na tablewares ng mga Muslim. Kapag Muslim talaga yung kinakasal, asahan mo, lahat ng mga ginto nila ay lumalabas. Sana all may gold. At eto nga si Zane ay tumago pa dito sa lamesa para lang kainin yung ice cream niya. Good luck na lang talaga sa kanyang damit na puti. Tapos ito nga si RJ at si Billy ay inaasar ako dahil vloggerist na raw ako ngayon. At eto na nga at nasa catching o bouquet part na at wala nga gustong sumalo ng bouquet ni bride. Dapat nagsabi sila para ako na lang sana yung sumalo para naman maikasal na ako sunod. Tawang-tawa nga kami dito kay Zaira kasi dinampot niya yung bouquet para ibalik kay bride. Akala niya ihahagis ulit ni bride yung bouquet. Yun pala, sa kanya na yung bouquet. Hindi tuloy niya alam kung kakamot ba siya sa ulo o iiyak. Hiniisip niya siguro kung sino yung pakakasalan niya. Imayin niyo na nga ito para magka-jowa na. Ang alam ko kasi ay single itong si Zaira. Tapos pagdating naman sa mga boys, wala rin gustong sumalo ng garter. Pero ang rules nila, kung kanino natapat yung garter, ay siya na yung nakasalo. At ito nga si Apo ni yung natapatan ng garter. SK nga pala namin ng Barangay Trian. Sa ibang Christian wedding, kung sino yung nakasalo ng garter, isusuot niya yung garter sa legs nung nakasalo ng bouquet. Pero dahil si Apo ni ngayon nakasalo ng bouquet at medyo conservative din ito, sumayaw na lang sila nung nakasalo ng bouquet. At ang gusto nga ni bride, kung ano yung ginagawa nila ni groom, gagawin din nung nakasalo ng bouquet at nakasalo ng garter. Pero itong si Apo ni, tingnan nyo naman at hindi lumalapat yung kamay sa bewang ni Zaira. Ay, grabe naman conservative niyan. Flex ko lang pala yung damit na tinehi ko. Handsun yan from scratch. Huwag nyo nang pansinin yung mga itim-itim sa mukha ko. Hindi ko alam kung bakit tumutubo yung mga yan. Road to panda na siguro ako. Pagka-uwi nga namin, itong si Zane ay knockout agad. Sobrang pagod sa katatakbo. At ayun lang for today's video. Please like, share, and subscribe. Babush!